Hello guys, ito na po yung aking English-Tagalog translations. Okay, using when, before, and after. Okay guys, itong when, before, and after, ginagamit yan sa past perfect tense of the verb. Tapos guys, itong when, ginagamit din yan guys sa, bukod sa past perfect tense, ginagamit din siya sa past simple or past tense of the verb. Okay? So, okay, umpisa na natin guys. Okay, I had washed the laundry before I slept. Okay, so nauna dyan guys yung maglaba. Kaya gumamit tayo dyan ng past perfect tense. Okay? So guys, naglaba muna ako bago natulog. Yun yun. Okay? Next, natulog ako pagkatapos ko maglaba. Okay, alin dyan yung unang ginawa niya? Maglaba. Kaya gagamit tayo sa maglaba ng past perfect tense. Okay? I slept after I had washed the laundry. Okay? Next, number 3 is, she had called her friend when Peter came. Okay? Sa Tagalog, guys, nauna kasi, guys, yung she had called. Okay? Kaya, ito yung unang action, kaya gagamit tayo dito ng past perfect tense of the verb. Okay? So, tumawag siya sa kanyang kaibigan nang dumating si Peter. Okay? Or tumawag, tapos na siyang tumawag sa kanyang kaibigan. Yan yung ibig sabihin niyan. Tapos na siyang tumawag sa kanyang kaibigan nang dumating si Peter. Okay, yun yun. Okay? Next. Kasi guys, may mga sentence sa English na hindi literal na sasabihin mo sa Tagalog. Okay? So, may ibig sabihin pong number 3 na she had called her friend when Peter came. Okay? Kung ita-translate mo talaga siya, tumawag siya sa kanyang kaibigan nang dumating si Peter. Pero ang pinaka niyan talaga, explanation niya is, tapos na siyang tumawag sa kanyang kaibigan nang dumating si Peter. Yun yun, okay? Next, they had eaten dinner before they watched TV. Yung they had eaten, yan yung nauna, kaya gumamit tayo ng past perfect tense of the verb. Kumain muna sila bago nanood ng TV. So, sa Tagalog yan guys, kumain sila ng hapunan bago okay? Bago nanood ng TV. Okay? So, kumain muna sila ng hapunan bago nanood ng TV. Okay? Yun yun. O kaya, pagkakain nila ng hapunan at saka sila nanood ng TV. Yun yun. So, ito na guys, yung yung aking English-Tagalog translations. Okay, gawin na natin guys. I-apply natin yung past perfect tense of the verb. Okay? So, Peter had been slept, okay, before his mother called him. Pag sinabing him, si Peter yan, okay? Itong had been slept, yan yung first action. Kaya gumamit tayo dyan ng past perfect tense. Tapos, before his mother called him, yan yung second action. Gumamit naman tayo ng past tense of the verb. So, Peter had been slept before his mother called him. So, sa Tagalog yan guys. Tapos nang matulog si Peter, nang tinawagan siya ng kanyang nanay. O kaya, natulog muna si Peter. Okay, natulog muna si Peter. Yan ang unang nangyari. Okay, natulog muna si Peter. Yan ang unang natapos. Tapos, at saka siya tinawagan ng kanyang nanay. Kaya, ang pagkakasunod ko dyan, guys, tapos nang matulog si Peter, nang tumawag or tinawagan siya ng kanyang nanay. Okay? Next. Your mother had gone out before I arrived. Pag sinabing had gone out, nakalabas na siya ng bahay. Okay? Had gone out. Okay? Maaaring pumunta siya sa mall, kaya sa grocery. Okay? So, ang iyong nanay ay nakalabas na bago ako dumating. Okay? Nakalabas na ng bahay. Okay? Your mother had gone out before I arrived. So, ang mother mo, your mother, ang iyong nanay ay nakaalis muna bago ako dumating. For example, sa bahay niyo. Ganyan. Okay? So, yan. Kasi guys, ito yung unang action. Kaya, had gone, past perfect tense ang ginamit natin. Okay? Tapos, before I arrived, bago ako dumating, ito naman yung second action. Ang ginamit natin dito guys ay simple past. Okay? Or past tense of the verb. Next. Jenny called Peter after she had gone to the mall.
So, anong nangyari guys? Diyan guys, si Jenny pumunta muna sa mall. Okay? Yun ang una niyang ginawa. Tapos, at saka siya tumawag kay Peter. Kaya yung pagpunta niya sa mall, yan ang ginamitan natin guys, ng past perfect tense of the verb. Kaya, had gone. Okay? Had gone. Okay? Tapos, yung called Peter, Jenny called Peter, yan ang second action. Ginamitan naman natin ang past tense of the verb. So, Jenny called Peter after she had gone to the mall. So, pansin nyo guys, dalawang action ang nangyari. Okay? So, sa Tagalog yan guys. Tinawagan ni Jenny si Peter pagkagaling niya sa mall. So, ibig sabihin ng pagkagaling niya sa mall, nagaling muna siya sa mall bago siya tumawag kay Peter. Okay? Next, my father gave me money after I had won the contest. So, dalawa ang nangyari dyan, guys. Una, nanalo muna ako sa contest. Pangalawa, yung aking tatay, binigyan ako ng pera. So, yung had won to the contest, had won. Okay, yung had won, yan yung first action. Kaya ginamitan natin siya ng past perfect tense of the verb. Okay? Tapos itong second action, gave. Yung gave, okay, yan yung second action, ginamitan naman natin siya ng past tense of the verb. Okay, so, my father gave me money after I had won the contest. Diba, ganun naman talaga mga tatay or nanay, pagka binibigyan natin sila ng karangalan, minsan binibigyan tayo ng pera. Okay, sa Tagalog guys, binigyan ako ng tatay ko ng pera pagkatapos kong manalo sa contest. Ayun yun. O kaya, binigyan ako ng tatay ko, binigyan ako ng pera ng tatay ko. Okay? Aliman sa dalawang mauna. Binigyan ako ng pera ng tatay ko pagkatapos kong manalo sa contest. O, yun yung guys, in-apply natin yung ating pinag-aralan, yung past perfect tense of the verb. Okay. Guys, ito na yung karugtong ng ating English-Tagalog translations. Pag sinabing already, tapos na. Okay? So, I had already ordered pizza when I saw Peter. So, guys, itong, had ordered or had already ordered, yan yung first action. Kaya gumamit tayo dyan ng past perfect tense of the verb. Okay? When I saw Peter, so ito yung pangalawang action. Kaya gumamit tayo dito ng past tense of the verb. Okay? So, sa Tagalog yan, guys. Tapos na akong mag-order ng pizza nang nakita ko si Peter. Guys, yung when, yung when, guys, ang katumbas niyan sa Tagalog ay nang. Okay? Okay? Iba rin yung nang. Okay? Kasi ang dinidescribe nito kasi, guys, yung verb. Okay? Kaya nang ang ginamit natin na may a. Okay? So, tapos na ako mag-order ng pizza na nakita ko si Peter. Okay? I had already ordered pizza when I saw Peter. Di ba? Madali lang, guys. Okay? Next. I had washed the dishes before I went out. Pag sinabing went out, lumabas. Okay? Lumabas ang bahay, yan yun. Okay? Tapos na ako magugas ng pinggan bago ako lumabas ng bahay. Pwede yun. Okay? Or, I had washed the dishes. Nagugas muna ako ng pinggan. Pwede din ganun, guys. Yung ibig sabihin. Tapos na ako magugas ng pinggan bago ako lumabas. Yan yun. Okay? Next. I had lived in Tarlac for 2 years before I moved out to Manila. Pag sinabing I had lived in Tarlac, tumira ako dun sa Tarlac ng 2 years o 2 taon. Before I move out to Manila. Pag sinabing move out, yan yung lumipat ka ng bahay, move out. Okay? So, tumira muna ako sa Tarlac tumira ako sa Tarlac ng 2 taon bago ako lumipat sa Manila. Okay? So, sa English, ito yung first action, tumira ka muna bago ka nag-move out. Okay? So, I had lived in Tarlac for 2 years. Okay? Ang ginamit dyan, had lived, past perfect tense of the verb. Okay? Tapos yung second action, move out. Or lumipat sa Manila. Okay? So, I had lived in Tarlac for 2 years before I moved out to Manila. Okay? Sa Tagalog, tumira ako sa Tarlac ng 2 taon bago ako lumipat sa Manila. So, guys, 2 action. Okay? Past action dyan. Merong nauna, merong pangalawang action. So, sa unang-unang action, ang gagamitin natin dyan ay past perfect tense of the verb. Yung second action na natapos, okay,
yan yung past tense of the verb naman ang gagamitin natin. So guys, sana magsulat po tayo ng ganito guys. Para guys, titingnan ninyo kung paano gumawa ng sentence. Okay? Kung alin yung nauna, kung ano yung pangalawa. Okay? At saka guys, okay, yan yung yung pinag-aralan natin, yung past perfect tense of the verb. Okay? So, nagtagalog lang ako guys para marami pong makaintindi. Okay? Salamat po guys sa pakikinig sa akin at panonood. Salamat po sa pagsuporta nyo.